Kapag nagtawakkal ka, dalawang ibig sabihin nun. Tafwid i'timadul qalb ala Allah, yung puso mo pinapaubaya niya lahat kay Allah Ta'ala, at pagkuha ng asbab asyariyah. At ginagawa mo lahat ng mga asbab, lahat ng mga pamamaraan, nag-e-effort ka sa lahat ng mga ipinahintulot ng sharia. Yan ang definition ng tawakkal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung gagawin mo, yung puso mo, kay Allah Ta'ala pinapaubaya mo, tas mag-e-effort ka. Gagawa ka ng effort na yan. At yun ang tinutukoy ng Allah Ta'ala. Halimbawa, fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba. Sabi ng Allah Ta'ala, fakulu, kayo ay kumain. Mimma ganimtum, sa inyong mga ganima. Pag sinabing ganima dito, sa inyong mga pamumuhay na inyong nakuha sa inyong pamumuhay. So, inyong nakuha sa pamumuhay, ibig sabihin, sa inyong mga nagawang mga asbab sa pamumuhay ninyo, halalan tayyiba. At dalisay na ipinahintulot sa inyo na Allah Ta'ala kainin nyo. At sabi ng Allah Ta'ala, famshu fi manakibiha. At kayo ay maglakad sa ibabaw ng kalupaan. Wakulu mir rizqi, at kumain kayo sa biyaya ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin, kayo ay maghanap buhay sa ibabaw ng lupa sa dunya. So tumutukoy yun ng isang tao ay dapat kapag siya ay naghahanap buhay ay gagawin niya, kukuha siya ng asbab. Hindi lang, sige, magtawakkal kay Allah Ta'ala tapos wala ka palang gagawin. Yan ay hindi maaari. Binanggit din sa hadith, diba, sa Rasulullah SAW, law annakum tatawakkaluna ala Allah hakka tawakkulikum, kung kayo lang ay nagtawakkal kay Allah Ta'ala totoong pagtawakkal, larazaqakumullahu kama yarzuqut tayr, ay bibiyaan kay ni Allah Ta'ala kung paano niya biniyaya ng isang ibon. Yagdu khimasan wa yaudu bitanan, aalis siya. So isipin niyo, yung isang ibon may asbab din. Aalis siya ng gutom, lalabas siya. 'Di ba? Saan siya pupunta? May trabaho ba? Wala, walang office hour 'yun. Tapos wa yaudu bitanan, at babalik siya ng busog siya. So ibig sabihin, nag-effort din siya. Meron siyang nandun yung tawakkal ng puso at nandun din yung kanyang mga asbab. So si Musa alayhi salatu wassalam, halimbawa, nagtawakkal kay Allah Ta'ala, tapos hinabol siya ni Firaun. Diba? Tapos ang ginawa na, sabi ng Allah Ta'ala, fadri bi asaka al-bahar fanfalaka fakana kullu firqin katawdil azim. So ihampas mo ya Musa yung dagat ng tungkod mo. Kung tutuusin, hindi naman kayang sirain o pabiyakin yung karagatan gamit yung tungkod. Pero nandun yung tawakkal, pero may asbab. Asbab ang pinaka-pinupunto doon. Propeta siya, pero hindi sinabi niya, ya Allah, yung karagatan, hatiin mo sa gitna, makadaan kami. Hindi lang sa pagitan ng tawakkal ng puso, kung hindi may asbab, inutusan siya ni Allah Ta'ala. So dapat nandun yung puso mo, tapos mag-effort ka rin. At binabanggit ka ng ulama, sinasabi nila na sa asbab, sa effort mo, tapos inalis mo si Allah Ta'ala sa puso mo, ay ito ay shirk. Kumbaga, tinanggal mo na sa pananampalatay mo si Allah Ta'ala, naniniwala ka lahat ng effort mo ay magresulta ng kabutihan sa'yo. Kumbaga, tinanggal mo na sa puso mo, ito ay shirk. Kasi sumandal ka na, umasa ka na, lahat ng gagawin mo ay may resulta ng kabutihan sa ginagawa mong effort na yan. At tawakkal naman, at kapag tawakkal ka naman kay Allah Ta'ala walang asbab, gaba, ito ay kabubuhan naman yun. Kaya nga binanggit ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, al-ittifat ilal asbab, ang sumandal ka lang, sabi niya, sa effort na ginagawa mo, syirkun fit tauhid. Ito ay shirk sa tauhid. At ang tanggalin mo naman yung effort mo, hindi ka mag-efforts, magtawakkal ka kay Allah Ta'ala, naqsun fil aqal. Ito ay pagkukulang sa utak yan. Ibig sabihin, sige, magtawakkal ka kay Allah Ta'ala, tas nandun ka lang sa bahay, nakahiga. Darating sa'yo yung biyaya mula sa kalangitan. Walang ganun. Dapat ang gayon, magtawakkal yung puso mo at mag-effort ka. At gawin mo lahat ng makakaya mo. So,